Good day everyone, my name is John Marco Barreros from BSITS2A at ang video na to is tungkol lang sa operating system B10 or activity 10 sa subject namin. So simulan na natin agad. So tungkol ito sa group policies. So start na. So unahin muna natin, what is group policy object? So a group policy object or GPO is a virtual collection of policy settings. So it has a unique name such as GUID. So GPOs allow system administrators to manage and configure applications, softwares, or software operations and user settings across an entire organization. So these settings can affect various aspects, including registry-based policies, security options, software installations, scripts, and folders redirection. So GPOs are managed through Microsoft Active Directory and can be applied to users, machines, or software. They provide an efficient, centralized way to enhance security and efficiency within an IT environment. So simulan na natin yung pinaka step by step. Siyempre una, open natin yung Windows Server 2008 sa VirtualBox. At pag na-open na natin yun, go to Start menu dito, Start. Tapos punta kayo sa Administrative Tools, tapos Group Policy Management. So, kung ano yung nakikita nyo sa image, so yun yun. Step 2 tayo. Okay, create a new GPO and name it as administrators and add the IT presidents as the admins. So dito, nakakreate na tayo ng parang folder sa loob ng forest name natin na usits2a.com. So pag nakakreate kayo ng administrators dito, i-add nyo na yung mga names ng bawat IT president sa buong first year, second year, third year, fourth year ng BSIT. So lahat to, ah, lahat to presidents to ng mga STEM and non-STEM na students sa PSIT ng TUP Taguig. Pagkatapos niyan, step 3 tayo. So, dito, go to all settings for the admin and find the remove links and access to Windows Update. So, ito yung hanapin natin. Yung merong code. Ayan, yung may code na yan. Ayan, yung dalawa na yan. And then, click it and click disabled and click apply button. So, dito sa part na to, for admin siya, so kailangan kapag nahanap na natin tong remove links and access to Windows Update, kailangan natin siyang i-disable. So dito sa image na to kasi naka-enable siya. So kailangan natin siyang i-disable kapag nasa admin side tayo. So pag na-admin or kapag na-disable na natin siya, which kasi nga admin siya, i-apply lang natin siya and then click OK. Next naman, go to all settings naman for the domain users. So, domain users naman to. So, bali dalawa to. Sa users or domain users at saka sa admin. So, sa domain users, same lang. Hanapin nyo lang ulit yung remove links and access. Pero dito, i-enable nyo siya. Tapos, apply and okay. So, next. Dito naman, same lang din siya sa katulad kanina. Pero ang hanapin naman natin is remove help menu from the start menu or remove help menu from the start menu. Sa admin, kailangan naka-disable siya to, pero sa domain users, kailangan naman naka-enable siya. And then apply and okay nyo lang. Next naman, for admin, ito naman yung hanapin natin, yung remove run menu or menu from start menu. Ito yon, remove run menu from the start menu and i-disable nyo lang ulit siya for admin and i-enable nyo naman siya sa domain users. Next naman, sa admin, hanapin nyo naman yung remove pictures icon from start menu at i-disable nyo for admin tapos i-enable nyo naman for domain users. So, same lang siya, medyo marami lang tong step na to. So, domain users naman, hanapin nyo ulit yung remove music from or remove music icon from start menu. For admin, i-disable nyo. Tapos for domain users, i-enable nyo. Next. Dito naman, ang hanapin nyo naman for admin and domain users is yung remove network icon from start menu. So, ayan ya. Pag nahanap nyo na, i-disable nyo lang for admin and i-enable nyo for the domain users. Next naman, dito naman sa part na to, for admin and domain users, hanapin nyo yung add log off or log off to the start menu at parehas nyong i-enable yon for both admin and domain users. Tapos click nyo na apply and then okay. Ito naman, ganun lang ulit, balik tayo sa kanina.
which is magkaiba ulit sila. Hanapin nyo lang ulit yung remove log of for admin and then i-disable nyo. Tapos sa domain users naman, i-enable nyo naman. So next, ito naman, punta kayo sa local group policy editor. So isa-search nyo lang yun sa menu bar or sa start menu ng Windows Server 2008. So search nyo yung local group policy editor. Pag nakita nyo na yun, sundan nyo lang kung ano yung nandirito. Basta makapunta kayo dito sa Internet Explorer Maintenance tapos dito sa Browser User Interface. So pag nakita nyo na to, i-double click nyo lang tapos makikita nyo tong browser title. So click nyo lang yan tapos dito sa title bar text, ilagay nyo lang yung domain name at katulad nung nasa first page kanina or sa pinakaunang image natin na ang nakalagay ay BSITS2A. So yun lang din yung ilalagay ninyo na may .com. Tapos click nyo yung OK. So, sunod niyan, dito naman tayo sa step 13. Katulad lang ulit ng kanina, hanapin nyo lang ulit for the admin yung prohibit adding components for a LAN or remote access connection at i-disable nyo yun for admin and at i-enable nyo naman for domain users. So, dito nyo lang yan makikita. So, once na nakita nyo na yun, double click nyo, may lalabas na ganitong window. Tapos click nyo lang yung enabled kapag domain users yon. Click nyo yung disabled for admin. So, clarification lang yan. Step 14 tayo. Hanapin nyo naman yung prevent access to the common prompt at i-disable nyo for admin and enable nyo for domain users. Andito na tayo sa pinaka last step para sa group policy object. So for admin, sa pinaka last na isa-search nyo for admin is yung prohibit access to the control panel. I-disable nyo lang yon. At sa domain users naman, i-enable nyo yan. So, bali doon na nagtatapos yung ating quick tutorial sa group policy object. At thank you sa panonood and God bless. Bye-bye.